mapayapang pagtitipon na kinikilala nila. Mabuhay po ang mga kababayang Pilipino dyan sa Liwasang Bonifacio. Kayo po ay simbolo ng pagpukaw sa damdaming makabayang totoo na nagmamahal sa ating bansa. At kumakalat po ito sa buong daigdig. Ang inyong paninindigan, you inspire us and you inspire the Filipino people. Ayan yung mga pulis, ayan po yung ating mga kapulisan. Ayun! Yan, shoutout na po. Lumabas na. Lumabas na sila. So maraming salamat po sa lahat ng mga grupo na sumama sa Liwasang Bonifacio, sumama sa New York, sa Canada, at sa iba't ibang bahagi ng daigdig at mga panig ng Pilipinas sa Cebu. Yan. Kaso lang ka, Eric, meron pang nananatili para naghihintay pa ata, di ata naintindihan. O, kasi yun ang kanilang training. Kawawa naman yung nasa harapan ng katedral ng mga Ayun! Namalis na! Oo! Maraming salamat sa mga nananatiling mahinahon ng mga polis na hindi ginamit ang mga baril nila. Pwede laban naman sa pala sibilyan. magkaisa. Pwede naman pala tayo magkaisa sa ating mga kapulisan. Ayun! Diba? Pwede naman tayo. Yan ang gusto natin mangyari. Magkaisa tayo mga polis. Tama Diba? po ito, no? At yan sana ang nangyari kung matino ang commanders, kung matino ang Chief of Philippine National Police at matino si Abalos. Subalit ginamit po nila sa maruming laro ng politika ang kawawang mga polis natin. Mabuti po at na mayroon tayong mga matitinong generals like General Ibay, General Nartates. Ibay po ay Metro Manila Police District at si Nartates po ay nasa NCRPO Command. At kanina po nakita natin ang mga kagaya po ni General Neil Alinsangan na mahinahon po ang kanilang pagpasok sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ang pinakamagandang masaksihan ng bawat Pilipino, ka Eric. In spite sa lahat ng ginawa, pero in the end of the day, ang pagkakaisa pa rin ng bawat Pilipino ang namunga. Kaya po, ngayong araw nito, yung ating jubilation and triumph for victory of the people and victory of God ay nagpapakita po ito ng pagkagising dapat ng mamamayang Pilipino that we can only enjoy our freedom if we stand and fight and exercise it and fight for it. Kung hindi po natin ipaglaban ang ating karapatan at kalayaan, mawawala po ito. At yan ang ginagawa ni Marcos Jr. Ulitin natin ang mga pulis, kayo po ay professional law enforcers. You should not be the law violators. At kayo po ay may moral mandate and legal mandate to serve and protect the people, not the politicians. That include Abalos and Marcos. Okay, kaya magsilbing aral na po ito sa ating pambansang kapulisan. Yung ginawa po sa inyo ni Torre, wag na po tayo papabiktima sa ganitong uring tao. Wag na po tayo sa ating sa bawat kapulisan na nariyan sa KOJC compound. Ito na po itong napakalalim na pangangaral sa inyo kung paano po ninyo isasaalang-alang ang inyong dignidad at propesyon. Tama po at maraming salamat din sa mga city councilors ng Davao City, Mayor Basti Duterte, Congressman Pulong Duterte, mga barangay captains, barangay councilors, mga barangay tanod ng Davao barangay sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po sa inyong pagtindig na itulak po ang tamang paninindigan sa kalayaan at karapatan ng mga kapatid natin na mga Pilipino din sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya po nagtuloy-tuloy ang daloy ng suporta kahit papano sa gitna ng panggigipit. Ito po ay isang pagpapakita na buhay ang bayanihan ng pagtutulungan ng mamamayang Pilipino. At ito po, ang krisis ngayon na ito ay krisis na sasambulat sa mukha ni Marcos na ang kanyang pamumuno ay may hangganan kapag hindi siya tumino at umayos bilang Pangulo ng Bansa. At syempre, pinapasalamatan natin ang ating butihing legal counsel, legal counsel ni si Attorney Israelito Torion. Ako, alam ko, napakasarap sa pakiramdam na ganito na ang inyong tinatamasa, na naging matagumpay po tayo sa kabila ng hindi natin mailarawang paglabag sa batas ng ating pambansang pulisya. Okay. So maya-maya po ay kukuha tayo ng live report din mula sa Davao, sa Kingdom of Jesus Christ Cathedral Compound, because we have seen the senior ministers and administrators of Kingdom of Jesus Christ na nagtipon-tipon na ngayon upang makabalik ang katinoan, katiwasayan at pagkakaisa at maayos na pagdaloy ng buhay sa loob ng kanilang religious and faith sanctuary dyan sa Kingdom of Jesus Christ at Davao City. At shoutout sa lahat ng mainstream media. Ito po ang ibalita ninyo. Oo nga, diba? Kaso lang, masakit sa kanilang sa puso nila na naging matagumpay ang KOJC. Oo. Na yung kanilang pinoproteksyonan ng mga, di ba? Pero,
Ito po ang magandang ibalita natin na naging maayos, naging peaceful, nagkaisa ang bawat KOJC, ang iilan sa ating kapulisan. Oo, at maya-maya po, babalik kami ni Brother Franco. Yes. At ako din po ay kukuha ng 5 minuto na break or 3 minutos lang sapagkat i-facilitate natin po ang pagdaloy ng Anchor program host natin para sa aming substitution dito ni Brother Franco, Yes. Miss Ina Mortel and Jade Calabroso, ang tandem na magpapatuloy sa kabutihan ng tagumpay ng mamamayang Pilipino at ng katarungan sa ating mga kapatid doon sa Kingdom of Jesus Christ. Patuloy na po ang ating live feed. Antabayanan niyo po susunod ang aming short break. Yun. Maraming salamat. May mga hinihingi tayo mga dokumento bago sila mag-conduct ng kanilang arrest warrant o pag-serve nito. Pero hindi yun nasunod. Pero ngayon po, ang mga kapartners, inaantabayan natin yung totally na pag-alis at na may nakikita din tayo. Ito yung mga truck na lulan po yung mga kapulisan. Ito'y umaalis na. Ilan sa mga karamihan sa mga kapulisan ay unti-unti nang umaalis sa loob ng KOJC Religious Compound. Kung hindi ako nagkakamali, batay dito sa video po ating nakikita,
sa labas po ito ng KOJC Religious Compound. Pero ang tabayanan po natin yung magiging report mula sa ating mga kapartner mula mismo dyan sa KOJC na saksi at patuloy na tinututukan itong ang order, kasunod itong temporary protection order laban po dito sa PNP, partner. At kung may copy tayo siguro ng order, partner Jade, no? Basahin siguro natin siya maya-maya. At pero ngayon, no, nakikita po natin sa ating screen ang kasulukuyang ito na siguro yung pagsaserve, no? Nung court order. At hiling natin na kasunod ito ay talagang umalis na po ang ating mga kapulisan dyan at makapagpahinga na rin po ang ating mga kapatid.